We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate De La Vieres. Katorseng lunad kan sarong pampasaherong van, lugadan makalis aksidenteng mahulog ang bihikulo sa may gilid kan tinampo sa Libmanan, Camarines Sur. Driver kan van nagdiklom subuot ang paghiling kaya biglang napapreno. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Imbes na sa terminal, ang gilid kan tinampo na ini sa may barangay Mambulo Nuevo, Libmanan, ang naging destinasyon kan 14 lunad kan sarong pampasaherong van na biyaheng Naga, Libmanan. Injury, bale po yung tatlo may injury po talaga. Saan po, sir? Sa may dito sa part po ng mukha, tapos yung iba dito din sa may puro mukha, tapos yung iba sa may tuhod. Tulos man na idinalagan sa ospital ang mga ini para sa magkakanigong medikal na atensyon. Sa investigasyon kan Libmanan Municipal Police Station, biglang naglabo ang paghiling kan driver kan van kaya pigmawot kaining igilid sa tinampuan lunadan. Alagad kan magpreno, dahil nakaini na kontrol an manibela asin dagos na nahulog sa may gutter ang pigmamanehong van. Napakusa na po ang sisiguruhon ta ang seguridad kang bihikulo, pag-check ang brake o kung ano pa man pong mga kap dapat na i-check bago mag-drive. I-check naman po ang sa dirita bilang driver, tangarig pong masiguro ta ang seguridad ka sa tuya po mga pasahero. Ang buhay kan mga pasahero mantang nagdadalagan sa tinampuan bihikulo nakasalalay subuot sa kondisyon kan nagmamaneho. Sa 12 dekadang pagmamaneho ni UV Express ni Tatay Peter, inisubuot an sa iyang pirming pigrorumdum tuyong nagbabiyahe. Luhay-luhay. Tapos relaxan isip. Nakaturog. Tapos check an auto. Iyuta kung mapaturog ka sa manibela dayan sip. Sa Bulan Sorsogon, lugadan man ang tulong Jovenes, makalihis aksidenteng magkabanggaan ang piglulunadan kan mga ining motorsiklo. Sigun sa report, palaog sa eskwelahan ang duwang motorsiklo kan magkasabatan ang mga ini sa may provincial road na sakop kan Barangay San Francisco. Tulos mo na naagapan kan Bulan MDRRMO ang mga biktima asin na idalagan sa ospital. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, kung may pirang parte kan nasyon na nakakamati na kan lipot kan amihan, maarasas na panahon naman ang mae-eksperyensya sa iba pang parte kan nasyon huli sa Easterlies. Huli sa padagos na pagdanay kan amihan, malipot na panahon ang naitala sa pirang parte kan Luzon subagong aga. Kabala dyan ang Bagyo kung saan naitala ang 14.4 degrees Celsius. 15.8 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, 19.5 degrees Celsius sa Tanay Rizal, asin 20.6 degrees Celsius sa Calayan, Cagayan. Mainit na panahon naman ang namamatean sa natatadang parte kan nasyon. Alagad di ipapigahali ang tsansa ninuran. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa ninuran sa pirang lugar sa Camarines Provinces, Albay, Catanduanes, Sorsogon, asin Masbate. Posible man po ang makukusog na uran sa pirang lugar kaya maging andam sa humanin baha o landslide. Maging ang natatadang parte kan nasyon, kaipuhan man po na mag-monitor sa updates kan pag-asa. Huli ta posible man ang localized thunderstorms. Mia Catanduanes nagpepreparar na sa posibleng epekto kan El Nino sa patubig sa isla. Mga kulang pang pasilidad, arog kan irigasyon, saro sa pigtututukan ngunyan. Uyan report ni Rosie Nieva.
Antas matapos ang taong 2023, amay nang nagtaranom ang mga paraoma sa islang probinsya kan Catanduanes. Obheto kaini na amay na makaani asin dain na maapektaran ang produksyon kan posibleng epekto kan El Nino. Sigon sa National Irrigation Administration o NIA, dagos-dagos man ang pigigibong programa asin mga proyekto kan opisina como preparasyon sa panahon ng tag-init. Siguro naman kung mangyayari yon, may nakahanda naman po tayo dyan, sir. Meron tayong intervention strategy na pinapa-adapt, mitigating measure. Aminado man ang mga paraoma na dakula ang itatabang sa indakan irigasyon kumpara kan mga panahon na mayo panin pasilidad asin talagang apektado ang sa indang produkto tuyong nagaabot ang labing init kan panahon. Nung nakaraan ng mga taon na wala pa kaming magandang irigasyon dito sa aming barangay, kadalasan po pag sobrang tag-init, nakakaranas kami ng hindi po kami nakapagtanim. Sa nguyan iguaning kabilugang 65 NIA projects para sa 4,000 hektarya nin umahan sa nasambitan ng probinsya. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagpakol na sa 244 hog racers sa banwaan nin Labo, Camarines Norte ang apektado kan African swine fever. Huli kay ni nagdeklarar na nin state of calamity ang lokal na gobyerno kan banwaan tanganing may magamit na pondo para sa itataong ayuda sa mga ini. Sigun sa Provincial Veterinary Office, haloy na kayang piglipat kan Department of Agriculture sa Philippine Crop Insurance Corporation ang pagtatao nin insurance sa mga apektadong hog racers. Sa ngunyan, igwapaman subuot na pigtataong tabang ang DA, alaga da ipasyerto kun hastano arin. Napag-araman na sa 12 banwaan kan Camarines Norte, tulo pa sa nadigdi ang deklaradong ASF-free, mantang ang natatadang siyam, nagtitinir na igwang kaso nin ASF. Magbibigay po ng tulong pinansyal ang pamahalaang bayan sa mga nag-aalaga ng baboy na napermisyo ng ASF. At sa kasalukuyan po, handa na ang pera, mag-i-schedule na lamang po kami ng araw para bigyan po ng tulong natin yung mga naapektuhan ng isip. Mga barangay pinapangapodan kan DENR Bicol na mas pahiguton pa asin tawan importansya ang pangangataman kan kapalibutan sa saindang nasasakupang lugar. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog. Piglansar ka nakaaging semana ang kalinisan program kan Department of Interior and Local Government na nagtutulod kan partisipasyon kan gabus na sektor kan komunidad pag-abot sa pangangataman kan kapalibutan. Kasabay kaini ang pangapudan man kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol sa mga barangay na mas pahiguton pa ang sa indang mga programa pag-abot sa kapalibutan. Ang Barangay Concepcion Grande, saro sa saindang tututukan ang pagpalinig kan sapa, urog na tadakula subuot ang epekto kan mga natitipon na basura sa creek sa pagbaha sa saindang lugar. Aside po kayan, siyempre po si Padagos na pong information dissemination campaign na di po magparaapon sa kali na ipong nga nang nagkokos. Nag-iisip po nga kita ng programa na itong kung paano ta maaaraman kung si isay sinagaapon. Ito po bagang garo may bagat per area na pero po syempre tarat siya namumove para lang mahiling ta kung si isay si mga residents kung saan talaga hali si ati. Sa Banwaanin Gainza, piglilinigan naman kan lokal na gobyerno ang mga kale sa boundary kan Barangay Kagbunga asin Dahilig. Parte ini kan sa indang regular na preparedness measures nganing day mabagat ang pagbulos kan tubig urug na tuyong naguuran. Manlain-lain na klase nin basura ang nakuha sa Lakan Laboy. Sigun sa residenteng si France, dakulang tabang na malinigan ang kale sa saindang atubangan, nganing makalikay man sa huma kan dengue. Sobrang lamok pati pag aging tag-uran. Kamu ma'am, bilang mga residente, ano po ma'am ang feeling nindong pwede nindong gibuhon, nganing makatabang din? Siyempre po, iwas na din po sa pag-apon basura, disiplina po. Ang mga basura ninda France, sa indang piglalaag sa sako, nganing sa sarong bugtakan sa naman nakatipon, mas madali man na maitao sa nagkukolekta nin basura. Sulamenteng pakiulay man kan mga otoridad, ugaliun na kan publiko na pagsuruwayon ang mga nalalapa. Day nalalapa asin pwede pang mapakinabangan na basura. Siring man na day inipagpabayaan na nakawaraksa na kung sain man.
Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Problema sa langaw na enot ng ipinaabot sa lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur, pigtukar ng ngunya na aldaw. Ang napagulayan kan mga imbweltong lado asin magiging aksyon kan LGU, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, updated environmental management plan kung saan nakalatag man ang mga pigagamit na kemikal asin iba pang piglalaag sa manukan ang pigahagad ngunyan kan LGU Pili duman sa may sadiri kan imbweltong poultry farm tanganing matugutan ang padagos nindang operasyon sa banwaan. Makalihis na makaabot sa lokal na gobyerno ang reklamo dapit sa dagmang langaw na subuot nakakaabot sa mga kaharungan sa Sarong Village sa Barangay Tagbong, Pili Camarines Sur. Nagkaigwanan ng pag-uulay ang mga imbweltong lado sa atubangan mismo ni Pili Mayor Tomas Bongalonta Jr. Presente digdian may sadiri kan pigrereklamong poultry farm, representante kan homeowners, barangay, rural health unit, Menro, DENR asin iba pang imbweltong ahensya asin opisina, nganing mailatag ang mga rekomendasyon sa pigrereklamong sitwasyon. Ang kahagada ni Dr. Sayes mag-submit sinda kang plano ninda the whole duration kang pag abot kang stock nindang siyo hanggang sa mag-harvest. Dahil talagang kadakol na lalos na langaw pagka 2 weeks kang manok 2 weeks old kaya yan naglalangaw na siya. Hanggang sa pag-harvest, lalong malangaw na. Sa disenyo kan imbweltong poultry farm, nakokontrol subuot ang pagdakol asin paglakop kan mga langaw. Alagad kaipuhan na pakarayon ang pagmanihar kan mismong operasyon. So mga suggestion mi po na maglaging net, magpakaray katong housekeeping, mga clinic, na pag-urulayan din po na ang permit po nila, ma-hold po na para po sa mapakare pang at least one season na magmayong langaw saka po tatawan sila ni permit. Pigtutugutan man subuot na magload o magbugtak liwat nin siyo sa poultry farm. Alagad dapat na masunod ang pigrekomendang mitigating measures. Kabali na dapat pirming yaon sa site ang pollution control officer. Nganing maibitaran ang paglakop kan langaw. Less ang langaw kayo sa tunnel bend. Actually, na-tribe ang langaw sa laog pa. Kamang naguguro ang nagguguro ang manok, yaon niya sa laog. Pag ano po kayan, within 28 days, pag-harvest po nila, itong mga langaw na yaon duman sa laog, nasa rabay po yan pagluwas. Tapos pag-cleaning, iyan ang mas dakulang langaw. Nagsayuma naman muna na magtaunin komento ang may sadirikan imbweltong poultry farm. Tatawan man subuot liwat nin siyansa kan mga apektadong residente an may sadirikan farm na pakarayon an sa indang operasyon. Asin lugod dain na makaabot liwat sa indang mga harong. Andagmang langaw. Ang pangapudan nganyan Kate kan LGU Pili duman sa poultry farm sunudunan nanggad or gibuho na kaini ang mga pigrerekomenda o pigpapautob kan lay pati naan sa indang mga rekomendasyon at anganing day naman mautro pa ang pigrereklamong problema sa langaw sa banwaan asin same reminders man magin duman sa iba pang mga poultry farm asin dressing plant sa banwaan. Kate? Jessica, nuarin ang ipigtaong deadline kan LGU duman sa may sadiri kan poultry farm tanganing makapagkumple sinda ka itong mga rekisitos na pigahagad kan mga imbweltong ahensya sa asing opisina. Sigun ki Mayor Tomas Bongalonta Jr. Kate kan banwaan in Pili ngunya na aldaw hasta sa aga an
pigtataon ninda na deadline duman sa kumbaga as soon as possible dapat maipasa na kaitong Embueltong Poultry Farm ang gabus na rekisitos tanganing although kaya tutugutan man sinda na magbugtak giraray dumanin mga siyo alagad and permit ang nakasalalay digdi kaya as soon as possible maipasa na ninda ang mga tigahagad na rekisitos asin magibo naman itong rekomendasyon tanganing maitauman giraray sa inda ang permiso o ang permit para ngunyan na taon. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Inflation rate sa Bicol Region kan Disyembre 2023 nagpakol sa 4.9% susug sa PSA Bicol. Epekto kan mahal na presyo kan bagas sa inflation kan Bicol asin sa enterong nasyon, aramon ta sa report ni Chris Novelo. Nakapagkurit din 4.9% na inflation rate ang Bicol Region ka nakaaging Disyembre 2023 susug sa PSA Bicol. Masalang kaw ini sa 4.5% na inflation rate kan Nobyembre sa parehong taon. Ang average man na inflation rate sa rehiyon ka nakaaging taon minapakol sa 5.9%. Susug pa sa PSA paghali sa average na 39.19 centavos per kilo na presyo kan regular milled rice kan December 2022 nasa 50 pesos and 12 centavos per kilo na ini kan nakaaging Disyembre 2023 nasa 54 pesos and 12 centavos per kilo na kan Disyembre ang presyo kan well milled rice paghali sa 42 pesos and 59 centavos per kilo kan Disyembre 2022. Mas naglangkaw pa ang presyo kan special o branded na bagas sa 61 pesos and 89 centavos per kilo. Kung ikukumpara sa 49 pesos and 72 centavos per kilo kan December 2022. Aminado man si Nanay Remy na talagang mati-mati ang marikas na paglakaw sa presyo kan bagas. Umaga ba, imbis na ibakal mo ng ibang babakalon dahil talaga matutok ka sa bagas. Masunod na sa naman po kami. Padagos man ay mamonitor kan PSA ang magiging epekto sa inflation, urog na ang presyo kan bagas sa rehiyon. Kay baran si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga relihiyosong estatwa nagibos sa papel asin konkreto naging oportunidad sa sarong Nagueño tanganing makapaghanap buhay siya durante kan panahon nin pandemya. Bistunta siya asin-an sa iyang mga obra sa report ni Jessica Calinog. Sa pagsabat kan nakaaging Pasko, piglansar kan St. Raphael the Archangel Parish sa Banwaanin pilian sa indang sadiring bersyon kan Belen. Imbes na ang ordinaryong Holy Family, 3 kings asin mga tupa, mga paraoma, kambing asin damulag, an bida digdi. Mas pina-espesyal pa ini taan mga karakter sa Belen, gibo sa pigpatong-patong na papel o paper mache art na pigaapod. Para magian lang, sagod ito baga mga Santa Claus na pigbeberenta, paper mache mo baga to. So, para mabilis. Piglo-localize ta kaya si Belen. Ang simbahan baga mayaman sa symbolisms. So, mas nagiging relevant siya. Ang paper mache Belen na ini, obra kan 47 anyos na si Frank Hernandez kan Naga City. Konkretong mga estatwa talagaan sa iyang pigigibo. As in first time niya man subuot na mapurbaran na magbilog din estatwa na ang material, papel. Susug naman sa request ni Father Tria. Hindi ko nga po ma-imagine kasi in-inform po ako ni Father almost 2 weeks before kaipuhan niya po. No? Pero dahil nga po sa sculpting po si mga ginigibo ko, sabi ko, kaya man gibuhon po. Ngunyang napunan niya na ang paper mache art. Ipapadagos naman subot ini ni Frank kung may mga interesadong magpagibo. Haros kadaklan kan mga konkreto asin life-sized religious statues asin Stations of the Cross sa luwas kan St. Raphael the Archangel Parish. Gibo ni Frank puun kan 2020. Makulit man siya. Kaya sige siya nga, ano naman yung next. Alat muna ta kung may kwarta di sige. Kung day, pero dako lang tabang ta na contribute sa aesthetics. Garuda nga ni naging divine providence o ipigtaukan mahal na Diyos sa iya an oportunidad na ini kan mga panahon na nawaaran siya ning trabaho kan magkapandemya. Naglalao man siyang sa maabot na panahon, mas mabibisto pa an sa iyang mga obra. Asin bako na sanang made to order artworks an sa iyang maipapabakal. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Suspect sa buy-bust operation sa Daet Camarines Norte nakuha na nin 54,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang iligal na droga. Mantang persona sa syudad ni Naga na imbwelto sa iligal na droga, kalaboso kasabay kan mas pinahigot na kampanya kontra iligal na droga sa syudad. Ini asin iba pang detalye tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Sarong high-value individual pag-abot sa illegal na droga ang kalaboso kan pinagsarong puwersa kan mga otoridad sa ginibong buy-bust operation sa Barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Kantidad 54,400 nin illegal na droga ang nakuha sa posesyon kan suspetsado na sangunyan nasa kustudiya na kan Daet MPS mantang pigpe-prepararaan kasong isasangat kontra digdi. Sa Naga City, labi 20,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang syabuman ang nasamsam sa sarong 29 anyos na drug personality sa Paraiso, Santa Cruz. Taga Naga siya, pero for sure baka connected yan doon sa mga nagsusupply na galing sa ibang region or province sa Naga City. Nasaangatan naman in kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 ang tulong high-value individual gikan sa Laguna na enot ng nadakop sa syudad huli sa pagpapabakal nin illegal na droga. Sarong patotoo subuot ang mga matrayumpong operasyon na ini na daing nagpupundo ang kapulisan sa saindang mas pinahigot na kampanya kontra illegal na droga. Nakaandaman ang mga pasilidad kan Naga City Police Office na mag-akomodar kan sunod-sunod na mga nadadakop na personang imbuelto sa maniba-ibang krimen. Ang coordination naman namin dyan sa court doon sa issuance ng commitment order, ang dapat ay kung mayroon na silang kaso, kung wala namang piyansa, so i-commit sila sa district jail o VGMP para madiklag naman natin itong mga kulungan natin. Tuluan Standard Custodial Facility kan NCPO. Patapos naman ang sarupang pigtutugdok sa may Almeda Highway. Maximum of 15 persons ang kapasidad kan lambang karsel kan pambabae asin sa lalaki. Alagad lugod, daiman da ini mapano sa maabot na panahon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Aminado ang Tricycle Regulatory Board sa Banwaan ni Daet Camarines Norte na hasta sa ngunyan kadakol paman giraray nin mga nakakaabot sa saindang reklamo kontra sa mga pasaway na tricycle driver. Huli kay ni plano ng gibuhong mandatory ang paglaog kan mga driver asin operator sa mga Tricycle Operator and Driver Association o TODA. Saruman ini sa magiging rekisito sa pag-renew nin prangkisa. Sa ngunyan kaya kadakol pagiraray nin pendyenteng reklamo sa Grievance Committee kan Tricycle Regulatory Board na kaipuhang masolusyonan. Alagad kung kapot na mismo kan TODA ang mga driver asin operator, mas madali nang madisiplina ang mga ini asin maiinaan na ang mga reklamo kan mga pasahero. Mas madali pong ma-regulate kung kung lahat ng operator kasama yung driver nila ay miyembro ng TODA dahil kahit sila makakapag-impose sila ng sariling disiplina sa bawat TODA. Kadakol ng mga aksidente na ang nairirehistro sa duwang intersection sa Diversion Road kan Banwaan ni Daet Camarines Norte. Kaya sa paagi kan sarong resolusyon, pighagad kan sangguniang bayan sa Department of Public Works and Highways na tugutan ang lokal na gobyerno na magbugtak ng traffic lights sa nasambitan ng mga lugar. Sa paagi kaini makokontrol ang trapiko asin malilikayan ang mga aksidente. Sa ngunyan mayo pang kasimbagan ang DPWH sa nasambitan ng plano kan LGU, alagad naglalaom ang mga otoridad na tutugutan ini kan ahensya, urog nata para man sa ikakarahay kan publiko. Sa pagbilar nin mga gadan, ang mga tinampo sa luwas kan harong, kabali man sa haros pirming na ookupar. Alagad nagtutubod ang simbahan kan St. Raphael the Archangel sa Pili, Camarines Sur na maabot ang panahon na dain na ini itutugot kan mga otoridad. Kaya pigmaut nindang magmukna nin Resurrection Chapel na pwedeng pagsagibuhan nin mga pagbilar asin pagpangadji sa mga nagadan na mahal sa buhay kan mga residente sa Banwaan. Kanakaaging taon, nagpuon ang fundraising kan simbahan para digdi. Asin sa presente, napunan na ang structure, nagpapadagos naman ang dumping.
May mga nagdonar naman nin dakulang kantidad para sa pag-abante kan konstruksyon kan kapilya. Alagad nangangaipo pa ang simbahan nin dugang na donasyon, tanganing dagos na ining matapos asin magamit sa mas madaling panahon. Kaya naisip ko itong mga legacies para mas mabilis. Maray man na nakapalibot dyan in memory of, di ba? So may mga families na gustong marumduman ang saindang mga ninuno, pwedeng ilagta dyan. So may mga equivalent amount. Ang altar niya 1.5, ang pilar niya 1 million, ang belfry 2 million. Lian Valentin nagheras ning behind-the-scene photos kan naging intense na eksena sa Lovers and Liars. Mantang Jeneline Mercado tano daw ta naging inactive sa social media. Aramon sa report na ini. Good morning, Hannah. Watch and enjoy. Darang-daraan mga paradalan sa intense na mga eksena ni Lian Valentin asin Kim Sontan sa Lovers and Liars. Pigagampanan ninda ang karakter ni Hannah asin Kelvin. Katakod ka iyan pigheras man ni Lian ang pirang behind the scenes photos kan sa indang naging magabat na eksena. Day pagpalampason ang huring duwang banggi kan Lovers and Liars 10:05 PM sa GMA Telebabad. Body goals kung maimemerar si Ultimate Star Jeneline Mercado kan makabelta na ini sa dati niyang lawas, makalis na imundag niya ang sa iyang second baby. Alagad aminado ang aktres na dainagin madali ang sa iyang journey, urog nang nakamati siya nin insecurity, dalan nga ning parameantra siya maging inactive sa social media. Naging inspirasyon niya man subuutan sa iyang project na Love, Die, Repeat, nga ning marikas na maibalik ang sa iyang lawas. Ang tabayanan si Jeneline Mercado kaibanan si Sian Lim sa Love, Die, Repeat, puun sa Lunes, January 15, 8:50 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.